Hallelujah. Napakasarap maglingkod sa Lord. Amen. Praise the Lord. At sunod na pong tawagin ng ating mga young at hearts. Kasama po ang ating ilang mga sisters. God bless you, young at hearts. Good morning, Lord Jesus Christ. Good morning, saints. Sabi ko nga, I always greet our Lord Jesus Christ because He's here in the midst of us. He's alive. Kaya I greet Him good morning always. At maraming salamat. Ito po ang napili naming awit sa Panginoon. What a faithful God have I. Dahil for His faithfulness, He's so faithful, we can find rest, peace, and fullness of joy only through our Lord Jesus Christ. Kaya kahit po malayo ang pinanggagalingan ko, talagang pumupunta ako dito. Hindi ko po kaya ito kung hindi ang Diyos ang kumikilos sa buhay ko. Marami po dyan ang lalapit lang, hindi makarating sa bahay-sambahan. Pero ako po, almost 3 hours ang biyahe ko papunta rito, pero binibigay ko ang time para sa Panginoon dahil ramdam ko ang Kanyang presensya. He never leave me nor forsake me. Thank you, Lord Jesus Christ. I find rest in your presence.
Praise the Lord. God bless you. Young at Hearts, awit na yan. What a faithful God have I. Napakatapat nga ng Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. At sunod ko na pong tawagin ko na po ang ating mga brothers. Kami din naman ay maghahandog po ng papuring awit sa Lord. God bless you, brothers. When I'm feeling afraid, full of uncertainty, when the plans that I made all fall apart, when the future's unclear, and all that I can do is wait. There is a promise echoing in my heart. He will be faithful to the end. He will provide time and time again. He will be faithful, so faithful to the end. And He will be there when all else fails. His love is stronger than my faith. He will be faithful, so faithful to the end. Through His grace I can measure, mercy I don't deserve. There's forgiveness that's endless for me. Oh, what a blessed assurance to know how deeply I'm loved. And I'm always reminded that He will be all I
God. So this morning, amen, we will be speaking about the work of God, ang gawain ng Diyos, at ang mga tulong at hadlang sa gawain ng Diyos. So we would like to look at the helps and hindrances, amen, ang mga bagay na makakatulong sa atin para tayo lalong lumago sa pananampalataya. At tingnan din natin ang mga pabigat o hadlang upang huwag tayong mahulog sa bitag ng mga bagay na ito sa paglilingkod sa Panginoon. So we would like to look at the pros and cons in serving the Lord. And of course, we want to continue because I believe we have a work of God. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng gawain. Amen. You're not just here to occupy a pew. Amen. We are here to be born again. We are here to go into all the world and preach the gospel to every creature. And he that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be condemned. So meron tayong gampanin mga kapatid sa umagang ito. So let's read our scriptures bago ko kayo paupuin. Dito po sa John 6:27. Amen. 29 hanggang 29. Jesus said, "Labor not for the meat which perisheth." Huwag tayong maghangad ng pagkain na nabubulok, but for that meat which endureth unto everlasting life. Bagkos ang pagkain na magdudulot, magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Then said they unto him, sinabi ni Jesus sa kanila, "What shall we do?" Or they said, sinabi nila kay Jesus, "Ano ang gagawin namin? What shall we do that we might work the works of God?" Anong gagawin namin, Panginoon, para magawa namin ang gawain ng Diyos? Ang sagot ni Jesus, Jesus answered and said unto them, "This is the work of God, that you believe on Him whom He hath sent." Amen. That you believe on Jesus Christ, that you believe on His prophets that He sends, and believe the fivefold ministry. Amen. So manalangin tayo mga kapatid at ating pong isuko sa Panginoon ang ating mga problema, anumang ating pinagdadaanan, anumang mga kalalagayan. God answers prayers. And we know that Jesus said, if my word abide in you, and you abide in me, you can ask what you will, and it shall be given unto you. Heavenly Father, we come to you this morning once again, knowing, Lord, that we are nothing, and we can do nothing without you. Panginoon, we come to you, Lord, again with humility. We know, Lord God, that in us there's nothing good in this flesh. Lord, we know that we are mortals, we are weak, but we need your Spirit, Lord. Your Holy Spirit, anoint your word once again and fill our hearts with joy, with gladness, with inspiration upang, Lord, kami makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ng walang pag-iimbot at walang reservation, Lord. Turuan mo kami sa umagang ito muli, Panginoon, na makasunod sa iyong salita. Turuan mo kami, Lord God, na Lord God, magparaya sa iyo, to surrender everything, Lord, that we have in your hands, in your control. Because, Lord, you said that ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na sambahin, purihin, pagkatiwalaan, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan. So we come to you this morning, Lord, asking once again for forgiveness of our sins. Higit sa lahat, Panginoon, ang paglilinis ng aming mga puso, kaluluwa, isipan, buong katawan, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami sa titipo ng iyong mga nobya, Panginoon, ng iyong mga banal. Lord, we just commit to you your word, Lord. Nawa ito ay tumimo sa aming puso muli. Ito'y lumago at magbunga, Panginoon, ng bunga ng Espiritu Santo sa aming buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, all those who are watching online. Lord, reach them, Lord God, with your grace, with your mercy. Lahat kami, Panginoon, nangangailangan ng iyong tulong, Panginoon. Narito kami upang, Lord God, muling Lord God, manginain ang iyong salita. Dahil sinabi mo, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, bagkus sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So Lord, salamat po muli. Pagkaisahin mo kami sa Santong Espiritu. Lord God, bigkisin mo kami ng iyong pag-ibig. At Lord God, bigyan mo kami ng joy for our salvation this morning. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen and amen. God bless you. God bless you mga kapatid. Maaari na tayo makakaupo. Amen. You may be seated. Amen. So, our subject for this morning, I believe binasa natin kanina, the work of God, helps and hindrances.
Amen. Sa gawain ng Panginoon, kailangan maging matatag tayo, mga kapatid. Hindi tayo yung urong-sulong. Hindi tayo yung sa ups and downs ay nagpapadala tayo sa mga problema. In order to hold on to God, we must be stable, we must be, amen, strong, courageous, just like Joshua. At sabi ng Bible, tayong lahat ay ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Fight a good fight of faith. Now, I have two characters here. Here is Peter and here is Judas. You know, Peter is an example of help to the Lord. And Judas was an example of a hindrance to the work of the Lord. Kaya makikita natin dito, helping the work of God means partaking in its progress. So, ang pagtulong, pagiging instrumento sa gawain ng Diyos ay yung magpagamit tayo sa Kanya. Amen. Ibigay natin ang ating panahon, ang ating oras, ang ating resources. Sabi ng prophet, invest in Christ. Invest your time, your money, your effort. Amen. Give it to the Lord and God will prosper you. Palalaguin ni Lord ang anumang investment na ipinagkatiwala mo sa Kanya. Amen. And hindrance means hindering the work of God. It means impeding its progress. And also placing a stumbling block in the way of those that are trying to do God's work or God's will. So, meron ding bahagi na nakakahadlang sa gawain. At ngayon, titingnan natin ang mga hadlang na ito upang huwag tayong mabiktima ng mga sitwasyon, ng mga tao o ano pa mang bagay na makakapaghinder sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. So let's look at things that the prophet said that God has given us. God has entrusted to us in this work of propagating the gospel. Sabi niya rito sa mensaheng The Second Coming of the Lord, we don't come to church to occupy a pew. Hindi lamang tayo pumupunta sa simbahan upang umupo sa isang upuan. We do not come to church to hear a good sermon. Hindi lang tayo napunta para sa isang magandang pangangaral. Or come to church to hear good music. Hindi lang tayo napunta sa church para mag-enjoy o maging alive and inspired by the singing. They all got their place. Lahat yan may bahagi sa gawain ng Diyos. But, sabi niya, what we better come to church is to check up with God. Amen. Naparito pala tayo para magpa-check up sa Panginoon. Na gaya ng isang pasyente, gaya ng isang may sakit. We come to church for healing. Amen. For deliverance, check up with God and our soul salvation. Ang kalalagayan ng kaluluwa mo. For the day of redemption is near. Binasa ni Brother Robert kanina, malapit nang magbalik ang Panginoon. Jesus said, Amen, I come quickly. So we have to inventory. The prophet said, take inventory of your loyalty, of your commitment, and your devotion. So, gaano ba tayo ka-devoted sa Panginoon? Gaano ba tayo ka-sincere? Amen. Let's read some more. Sabi niya rito sa isa pang mensahe sa Jesus Christ, the same yesterday. Our first intention is to win souls. Huwag nating aalisin sa atin na makapagdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi tayo tumitigil na tayo ay bride na. Okay na ako. I'm already saved. I don't have to do but wait for the coming of the Lord. No. We are all missionaries, sabi ng prophet. Lahat tayo ay instrumento para makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. See? And secondly, to the upbuilding of God's people. So, pangalawa raw ay ang ma-build up natin, ma-edify, ma-encourage ang bawat isa na magpatuloy sa gawain. So, are we doing such a thing? Tayo ba'y nakakatulong sa ibang kapatid na sila ay maging masigasig sa gawain, na sila ay maging maningas, maalab? See? So, that's our portion. Amen. So, upbuild God's people, the church. And thirdly, prayer for the sick. Hindi nawawala ang pananalangin sa may sakit.
That is the first full ministry of Jesus. He prayed for the sick, they healed. He made the blind to see. He made the lame to walk. See, that's the first full ministry. Nandito pa rin yan sa atin. Healing is God's bread, sabi ng prophet. See? And to do anything that lays in our power to help make life a little better for you, for us. And the journey a little, the burdens a little lighter. Narito tayo para magtulungan, sabi ng prophet. Amen. Love one another as Christ has loved us. So, mahalaga po ito, mga kapatid. Amen. So, tingnan pa natin kung ano ang gusto ng Diyos para maging mabunga tayo, maging katuwang tayo sa ministry. Unang-una, sabi rito sa 1 Corinthians, Paul said, 15:58, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast." Maging matatag tayo. Unmovable, hindi natitinag. Amen. Ano man mangyari, dumating man ang problema, dumating man ang mga sakuna sa buhay, dumating man yung mga tinatawag nating accidents or disasters, you're still unmovable. Mas lalo mo pang minamahal ang Panginoon. Because we know, sabi nga kanina, all things work together for good to them that love God. Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabubuti mo na umiibig sa Diyos. Can we say amen to that? Romans 8:28. Unmovable, always abounding. Laging, amen, nananagana. Saan? In the work of the Lord. Ayan. So God, amen, tinitingnan ni Lord ang ating mga buhay. Sa haba ng ating pagiging mensahe o message believer, ano na ba ang nagawa natin sa Panginoon? So, praise God. Sabi rito, "For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Hindi raw masasayang ang pagod mo. Amen. Ang mga pagtatrabaho mo para sa Panginoon. Sa ibang bagay, masasayang yan. If you spend your time with, vices, mga bagay ng sanlibutan, worldly things, see, it will be in vain. Solomon preached about vanity. Alam natin yan. Lahat ng bagay, walang kabuluhan kung hindi ito gagawin para sa Panginoon. So in everything we do, we must do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Sa isip, sa salita, at sa gawa. That's how we can be of help in the ministry of Jesus Christ. Pangalawa, we must be believers of God's Word. Una sa lahat, kailangan panampalatayanan mo ang salita ng Diyos. Because why? God is the Word. And the Word was made flesh. And the Word is in you now. You are the temple of the Holy Spirit now. Kaya sabi rito, ibinigay ang salita. All Scripture was given by inspiration of God and is profitable. Kapakipakinabang ang salita for doctrine, sa pagtuturo, for reproof, sa pagtutuwid, for correction, sa pagsansala, for instruction in righteousness, amen, sa pagtuturo ng katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay that the man of God may be perfect. Paano ka mapi-perfect? Kung tayo ay mamumuhay sa salita ng Panginoon. Kung ipamumuhay mo ang Word of God, sabi rito, you will be thoroughly furnished unto all good works. So yan pala ang object or goal ng salita ng Diyos para tayo ma-perfect, para tayo mabihisan ng mabubuting gawa. Amen? Pangatlo, mga kapatid, let God's Word dwell in you. Sabi rito sa Proverbs 3:1-7, pinalalahanan tayo ni Haring Solomon, "My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments." This is God speaking through His King, Solomon. Keep my commandments. Jesus said, if you love me, obey my commandments. That's how we can be of help to the ministry. Pag minahal mo ang Panginoon, mahal mo ang kanyang salita, mahal mo rin ang kanyang mga mananampalataya. Di po ba? If you love God, you will love His people. You cannot say you love your God, but you hate your brother, sabi ng Bible. See? Praise God. Sabi sa verse 2, "For length of days and long life." Sinong gusto ng length of days and long life?
And peace, kapayapaan, shall they add to thee. Idadagdag ng salita ng Diyos ang mga bagay na ito sa iyo, ang kalakasan, kapayapaan. Let not mercy and truth forsake thee, bind them about thy neck. Biruin mo yan, itali mo pa raw sa iyong liig ang biyaya at katotohanan. Write them upon the table of thine heart. See? Engrave them in your heart. Sabi nga ni David, Lord, amen, let your word, nawa maingatan ko yung salita na huwag ako magkasala laban sa iyo. Amen. Praise God. Tuloy natin. So thou shalt find favor and good understanding in the sight of God and man. So paano tayo makakakuha ng pabor? By obeying His word. Lumakad sa kanyang salita. Verse 5, magtiwala sa Panginoon. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Hindi na tayo nagtitiwala sa ating mga sarili lamang, kundi ang Panginoon na ang dapat na nagkokontrol sa ating buhay. Amen. Let my heart, sabi nga ng kanta, di ba? Ang aking puso, ipanganak ang salita. Amen. Let your word be born in the manger of my heart. Amen. So, trust in the Lord, not in your own ability. Alam natin ang ating ability, yes, pero kung walang Panginoon, wala tayong magagawa. Gaano mamang sikap, trabaho dito, trabaho doon, pero kung hindi mo uunahin ang Panginoon, mauwi sa wala lahat ng pinagpagalan mo. Amen? Because that's the protocol. Seek ye first, unahin mo ang katuwiran at kaharian ng Diyos. Seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things. Ano yon? Financial, material, physical, healing, protection, all these things shall be added unto you. Idaragdag na lang ni Lord yan. Amen? Kaya sa verse 6, in all thy ways, sa lahat ng iyong pamamaraan o gawa, acknowledge Him. Anong ibig sabihin ng acknowledge? Pahalagan mo siya. Bigyan mo siya ng honor. And He shall direct thy paths. Siyang mangungunat, gigiya sa iyong mga daraanan. And be not wise in thine own eyes. Huwag kang maging tuso sa iyong sariling paningin. Fear the Lord and depart from evil. So ilan lamang ito sa mga paalala sa atin ng Panginoon para magamit niya tayo. Amen po ba? Sinong gusto magpagamit sa Panginoon? Amen? Yes. Let us observe these commandments. Ano pa? Pangapat, confess Jesus as your Lord and Savior. Amen. Ipakilala mo, itanghal mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Anong sabi sa Romans? Sabi ni Paul, ang salita ay nasa sayo. Ikaw na ang nagdadala ng salita. The word is nigh thee, even in thy mouth. See? And in thy heart. That is the word of faith which we preach. So nasa iyo na yung word. Jesus said, this sign shall follow them that believe. In my name you shall cast out devil. In my name you shall speak with new tongues. In my name you shall lay hands on the sick, and they shall recover. See, nasa sa atin na yung power and authority. And use it wisely according to the proper timing. Kung kailangan ang tulong mo sa prayer, ipag-pray mo ang iyong kapatid. For with the heart, sabi rito, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised Him from the dead, thou shalt be saved. So ang salvation nakasalalay sa confession that Jesus is our Lord, the Lord of lords, and the King of kings. And with the heart, man believeth unto righteousness, and with the mouth, confession is made unto salvation. So tayo raw po ay manampalataya, hindi lamang sa isip, kundi sa puso. Maraming mga intellectual faith na hindi nahuhulog sa heart. Kaya maraming mga tao marunong sa Biblia, maraming memory verses, pero pagdating ng problema, lugmok. Di po ba? See? Kawawa. Bakit? Hindi nahulog sa puso. So faith, kailangan ang faith ay isa puso natin, mga kapatid. Hindi yung alam lang natin. Yes, madali matuto, magbasa ka lang, pero
i-apply natin. Be a doer of the word, not just a hearer only, sabi ng Bible. Glory to God. Panglima, love God with all your heart. Una sa lahat, ang Panginoon. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, buong puso, no reservation, with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. The second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Paano mo minamahal ang iyong sarili? Sinisiraan mo ba yung sarili mo? Di ba? Hindi naman, di ba? So kung ayaw mong gawin ng iba sa'yo, huwag mo rin gagawin sa iba. That's the golden rule. Amen? So, love yourself or your neighbor as yourself. See, if you care for yourself, you care for your neighbor. Amen. So on these two commandments hang all the law and all the prophets. So sa dalawang ito, yan pala ang dulo ng katuruan, ng mensahe ng mga propeta at ng mga batas ng Diyos. Alright. Pang-anim, huwag nating kaliligtaang dumalo sa gawain. Para magamit ka ni Lord, amen, forsake not the assembling of ourselves together as the manner of some is. Si number one yun, mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, sabi niya, if you love God, you will love to go to church. Amen. More than you want to eat your dinner when you are hungry. See? Praise God. 1 Timothy 4:12, be thou an example. Maging halimbawa tayo sa mga believers. In what? In word, sa pananalita. In conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. So yan mga kapatid, para tayo maging, amen, kaaya-aya sa Panginoon. Maging liwanag tayo at asin ng sanlibutan. Let us live according to the admonitions of the Bible. Amen. Pangpito, forsake all bitterness. Huwag kang magtanim ng sama ng loob. See, dahil yan ay hadlang. That's a hindrance to the work of God. Kung sinabi sa Ephesians 4:30, we're quoting scriptures kasi wala tayong ibang mensahe, Biblia lang eh. Amen? Grieve not the Holy Spirit. Huwag mong pighatiin ang Espiritu Santo na nasa iyo. Paano mo mapipighati yan? Sabi rito, tingnan natin. Grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed. Silyado ka na until the day of your redemption. Once you're born again, you are sealed. Amen. Subalit may gagawin ka pa rin. Kasi itong laman natin, mga kapatid, hindi pa ito nasusupil. You know, our soul has been born again, pero your enemy is your flesh. Amen. Itong flesh na ito ang naiinggit. Itong flesh na ito ang magagalitin minsan, di ba? Kaya sabi ni Paul, mortify the deeds of your body. See, let all, hindi lang some, all bitterness, lahat ng kapaitan, ay ano, sabi dito, put away from you. Lahat ng galit, wrath and anger, and clamor and evil speaking, mga maling pananalita, paninira, chismis, lahat na, mga kapatid. Sabi ni Paul, be put away from you. Amen. With all malice, na alisin din natin ang mga malisya. Alam nyo ba yung malis? Nag-iisip ka ng bagay sa isang kapatid na hindi naman totoong ginagawa niya, pero pinag-iisipan mo siya nang ganun siya. See? Sino nagkakasala? Ikaw lang. Di po ba? So, kaya makikita natin, all these things ay nilay out ni Paul. See? 32, and be ye kind to one another, maging mabuti tayo sa isa't isa. Tender-hearted. Alam niyo yung tender-hearted. Malambot ang puso. Forgiving one another. Magkakapatid tayo. We're one family in Christ. Di natin pwedeng itakwi lang isa't isa. Ano mang klase ng ugali ng kapatid mo pa rin yan. Diba? At minsan-minsan, yung mga magkakapatid, nag-aaway-aaway. Pinapagalitan pa nga ng mga magulang eh. Sabi nga ni Brother Branham, kami mga magkakapatid, puro kami lalaki. Minsan nag-aaway-aaway kami, nagsusuntukan kami. Pero pagdating sa labas, pag yung kapatid namin kinanti ng mga ibang tao,
sama-sama kami, pagtutulong-tulungan namin na ang aming kapatid ay aming maprotektahan. So, ganun tayo mga kapatid dapat. We must care for one another. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you, forgive one another. Sino ang marunong magpatawad sa atin, mga kapatid? Isipin mo, kung meron ka pang kagalit sa umagang ito, meron ka pang kinamumuhian, ipagpasa Diyos mo na lang lahat. Para magaan ang pakiramdam, kapatid. Minsan nagpupuri ka, hallelujah, praise the Lord, pero may galit ka. Sabi ng diablo, puri-puri ka dyan. Di ba? Nakatawa lang yung diablo. Dahil nagpupuri ka, pero hindi malinis ang puso mo. Di po ba? So, kailangan wala tayong anumang, amen, mga sama ng loob. Take away all those things. Amen, lahat yan, pinapahintulutan ni Lord. Yung persecution, yung trials. Hindi tayo ang dapat mamroblema sa bagay na yan. Dahil pinahintulutan ni Lord. Ipag-pray mo na, Lord, tulungan mo ako malampasan ko ang mga bagay na ito. Samahan mo ako, Lord. Hindi ko kaya, Panginoon. Bilang tao, I need you in my life, Lord. So, magagawa natin ang mga bagay na yan by God's grace. Amen. Hallelujah. Praise God. Brother Branham said, what Christians are known for? Christians are known by the fruits of the Holy Spirit. So, kung ikaw ay Kristiyano, ito raw ang mga bagay na sumusunod sa iyo. That's what dominates a Christian life, proves what he is. And the fruit of the Spirit is love. Amen. Love is the capstone. Yan ang dulo ng ating pananampalataya, di ba? Ang faith foundation lang yan eh. See, kahit may faith ka, if you don't have love, sabi ni Paul, I am nothing. I'm a tinkling cymbal. Di ba? So, kailangan ng love pa rin. Faith, though you can have all the faith and move mountains, if you have not charity. So, kaya kailangan ng love, mga kapatid. Joy. Sino may kagalakan sa umagang ito? Amen. Mahirap yung naglilingkod sa Panginoon pero nakasimangot ka. Problemado ka. Di ba? So, asa ng joy of your salvation? Kailangan, amen, masaya tayo. Papunta ka pa lang sa church, excited ka na sa kantahan. Excited ka na sa mga patutuo. Lalo na sa salita ng Diyos. We must have joy. Amen. Yan ang Kristiyanong totoo. Kahit maraming problema, nakangiti pa rin. Kahit wala ganong laman ang pitaka, nakangiti pa rin. Amen? Praise God. Walang pinagkaiba yun. Anything, walang kinalaman yun sa election mo. Minahal ka ng Diyos noon pa man. Kahit wala kang pera o meron, may pinag-aralan ka o wala. God loved you with an eternal love, unconditional love, that He wrote your name in the Lamb's Book of Life. Sabi nga ng isang taong narinig ko, sabi niya, merong 4 na bagay na hindi nakakalimutan ang Diyos. Sabi niya, una, hindi niya makakalimutan ang pangalan mo. Kasi isinulat na niya yan doon sa aklat ng buhay, pati sa kanyang palad, in-engrave na niya yung pangalan mo. Do you believe that? Amen. Praise God. Amen. Pangalawa, mga kapatid, hindi niya nakakalimutan ang mga pangako mo sa Kanya. So kung nangako ka sa Lord na maglilingkod ka, binabantayan ni Lord yan. Amen. Nangako ka, Lord, magbabago na ako, Panginoon. Di ko na gagawin yung mga bagay na dati kong ginagawa. Binabantayan ni Lord yan. Amen. Praise God. Pangatlong, hindi niya makalimutan yung hinihiling mo sa Kanya, yung pinagpipray mo sa Kanya. Amen. Alam ni Lord yan at sa takdang panahon, ibibigay niya yan kung ikaw ay mayroong pagtsatsaga. Kung meron kang, amen, paninindigan o higit pang paniniwala. Hope in the Lord, sabi ng Bible. Amen. So, kaya yan po mga kapatid, ilan na ba? 3 na? May isa pa siyang hindi makakalimutan, mga kapatid, yung ating paglilingkod sa Kanya. Amen. Nakikita niya ang paglilingkod mo na yan at alam niya na may tiwala siya sa iyo at kahit anong gawin ni Satanas, amen, pinagmamalaki ka ni Lord dahil ikaw ay tapat sa iyong paglilingkod sa Kanya. Amen. So praise the Lord mga kapatid. I believe, amen, we need to have love, joy, peace, faith, long-suffering. Ayan, long-suffering, pagtitiis. Long, mahaba na pagtitiis. Goodness,
kabutihan, gentleness, kaamuan, patience in the Holy Spirit. Those fruits manifest themselves through Christian. So if we just have these things, mga kapatid, if we manifest these things, I believe na tayo ay instrumento ng Diyos para magsilbing written epistles read of all men. Amen. Now, tingnan natin yung mga bagay na nakakahadlang sa paglilingkod sa Panginoon. See, who are those that hinder the work of God? Ngayon, nakita natin, we are responsible for doing the work of God. We are also responsible to identify its hindrances. Amen. So gusto niyo bang malaman kung sino-sino ang nakakahadlang o ano-ano ang nakakahadlang sa paglilingkod sa Panginoon? Amen. Unang-una, let me give you the scriptures. Because sinawatan ni Lord ang mga Pariseo. Kasi hadlang sila eh. Sabi ni Lord, woe! But woe! Aba sa inyo ng mga iskriba at Pariseo. Hypocrites, sabi niya, for ye shut up the kingdom of heaven against men. Isinasara niyo ang kaharian ng langit sa mga tao. For ye neither go in yourselves, ni kayo hindi makapasok, neither suffer ye them that are entering to go also. To go in. See, hinahadlangan niyo yung iba, kayo naman hindi makapasok. So sabi niya, mga papagpaimbabaw, mga Pariseo, aba sa inyo. So, there are 10 people that hinder the work of God. Isa-isahin natin to. 10 uri ng tao. At sana hindi tayo mapabilang sa 10 ito, mga kapatid. Okay, number 1, yung mga atheists or unbelievers. So, gaano man ka-share sa kanila ang salita ng Diyos, they don't believe the Word of God. Sabi ng Bible, mga atheists, they say that there is no God. 2 Peter 3:3, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers. Tinawag din niyang mga scoffers, manunuya sa katotohanan. Amen. At dito sa Salmo 14:1, tinawag silang mga mangmang, fool. The fool hath said in his heart, there is no God. So if you don't believe in God, you are a fool in His sight. Because the wisdom of man is foolishness unto God, and the wisdom of God is foolishness unto man. But to you that has been opened, tayo na nabuksan sa Revelation, amen, alam natin na may Diyos, buhay ang Diyos, nasa ating kalagitnaan siya, at nangako siya na hindi niya tayo iiwanan, hindi pababayaan kailanman. Amen. So these atheists and unbelievers, they are corrupt, sabi ng Bible, they have done abominable, mga pamumusong nagawa, abominable works, and there is none that do it good. See, napakahirap sa kanila maniwala sa Diyos. See, even the Bible speaks about God, that God, the heavens, declare the glory of God. Tumingin ka sa langit. Sa tingin mo ba, walang naglikha ng araw, ng buwan? See, the heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth His handiwork. Tumingin ka lang sa mga puno, sa nature, makikita mo na may Diyos. See, praise God, mga kapatid. Tumingin ka sa katawan mo, see, mayroon kang kidney, mayroon kang, heart and everything. Wala bang author yan? Wala bang may likha yan? Basta na lang ba tayo dumating dito sa mundo na ganito na? No, there is a great mastermind. Amen. A great creator. That's Almighty God, mga kapatid. Sabi sa Revelation 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power, for Thou hast created all things. Siya may likha sa lahat ng bagay. And for Thy pleasure, they are and were created. So, kailangan nating maging believers. Nakakatakot ang maging unbeliever, mga kapatid. Bakit? Mark 16:16, anong sabi roon? Siya na manampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Siya na hindi manampalataya ay parurusahan. Gusto mo ba ng parusa o gusto mo ba ng kaligtasan? So, it's up to you, my brothers and sisters. Amen. Now, pangalawa yung mga agnostics. Ano naman itong agnostic? Ito yung mga doubters and skeptics.
Hindi sila sure kung tama ang Bible o hindi. Agnostics say, I don't know whether there is a God or not, nor if the Bible is true or not. So, alanganin ba? Hindi mo alam kung maniniwala o hindi. Kaya may mga taong ganun, mga kapatid. Some of them just believe in their human abilities. So, ang aking future nakasalalay sa akin. Ganun ang mga belief nila. Others rely on scientific proof. So, makikita natin sa 2 Peter 1:10 na dapat alam natin ang ating katawagan. Hindi tayo nagdududa. Wherefore, the rather brethren, give diligence, pagsumikapan ninyo, to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. Sino ang sigurado dito na siya'y tinawag ng Diyos? Are you called? Are you elected? Amen. Kailangan alam mo, kapatid. Why? For if you do these things, you shall never fall. Hindi ka kailanman mapapahiwalay sa Panginoon. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Praise God. We are believers of the Lord. Amen. Praise God. Now, pangatlo, mga hipokrito. Ito yung tinawag ng Biblia na mga actors. Hypocrites are hearers of the word, but not doers of the word. Pakitang tao lang na believer. Religious, but sabi nga ng Bible, forms of godliness, but they deny the power thereof. They live a lie like the Pharisees. They are not true to Christ like Judas. Ayan. Jesus rebuked them in Mark 7:6. He answered and said unto them, well, hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Meron palang mga ganon. Mga taong ino-honor, bukang bibig ang Diyos, pero ang puso malayo sa kanila. They're living a lie, mga kapatid, pakitang tao lamang ang paglilingkod sa Panginoon. Paglinggo, holy, pag Monday to Saturday, nandoon sa mga bagay ng sanlibutan. So, kaya mga kapatid, maging totoo tayo sa Panginoon. Kung ano ang ating pinanumpan sa Diyos, gawin natin. Diba? Yung ibang sisters, nakapalda lang paglinggo. Pag Monday to Saturday, nakapantalo na doon. Praise God. May mga ganun. Hindi ko sinasabi dito, kundi sa mga denomination, mga Pentecostal. Parang pakitang tao lang, di ba? Paglinggo, banal. Monday to Saturday, nasa inuman, lasingan, bisyo. So, ang tawag sa kanila, hypocrites, mga kapatid. So now, pang-apat, mga false teachers. Etong matindi. Yung mga nagtuturo ng lihis sa Biblia. Sila ay mga hindrances to the work of the Lord. Sinabi sa Matthew 24, na sabi roon, there shall come false prophets, false Christ, and shall shew great wonders that even to deceive the very elect if it were possible. So wag tayong padadaya, mga kapatid, dahil maraming darating, lalo na sa mensaheng ito, pinasok ng mensahe ng mga iba't ibang mga doktrina, nagdagdag, nagbawas, mga kapatid. So kaya sabi rito ng John 4:1, Beloved, believe not every spirit. Huwag tayong maniniwala basta-basta sa kung ano-anong spirito. But try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Alam niyo, sabi ng mensahero, every word has a spirit. So bawat binibitawan mong salita, may spirito yan. Spirit of fear, spirit of jealousy. Mahuhuli mo nga sa bibig yung isda eh. So kung ikaw ay may discernment, kung ikaw ay mayroong filter, malalaman mo yung maling turo sa hindi maling turo. Kaya nga, don't believe every teaching, every spirit. Kasi si Satan, 99.99% ginagamit niyang Bible, and then 0.1% lang ang lie. Doon nahulog si Eva, mga kapatid. Eve was deceived because of just adding one word, thou shalt not surely die. Sabi ng Panginoon, thou shalt surely die. So, nagdagdag. Kaya itong sabi dito ng
mensahero, they add to the word. They organize, they add to the word, and they die. Just like Eve did for taking one wrong word. It's God's word that brings life. And it's not what we say about God's word that counts, but it's what God said. So ang mensahe, interpreted na ng prophet yan, mga kapatid. All we have to do is believe. Amen. Kasi wala na tayong pwede idagdag sa salita ng Diyos. Binasa ni Brother Robert kanina. Amen. Yung aking scripture dito sa susunod. Sa Revelation 22:18-19. Sabi ng Biblia, "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add," sino mang tao magdagdag unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Grabe, kung magdagdag ka pala sa Biblia, dadagdagan niya ng salot ang buhay mo. At kung sino mang magbawas, if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city. Tatanggalin ni Lord ang bahagi mo sa aklat niya at sa banal na syudad and from the things which are written in this book. So napakahirap, mga kapatid, magdagdag bawas sa Biblia. Just stay with the Word. Amen. We don't interpret the Word. It is of no private interpretation. Just believe, mga kapatid. How many believes of pure Word? Amen. Yun ang hinahanap ng bride. Ang bride, parang sheep. You know, the sheep, kahit bigyan mo yan ng masarap na hamburger, sabi ni Brother Branham. Amen. Na nandun pa yung mga masasarap na mga palaman, kung ano pa man yan. The sheep won't eat that hamburger. Because ang sheep food ay yung green grass. Ganon din tayo, ang bride. We are not contented. We don't look for entertainment in the church or jokes. Mga jokes. Marami kasing mga ministro ngayon. Wala nang may preach, puro jokes na lang para mapatawa yung mga tao. Amen. Hindi tayo naghahanap ng mga bagay na yan. Ang gusto natin yung pure word na magpapalago ng ating kaluluwa, na magsasatisfy ng ating kauhawan sa salita ng Diyos. Amen. Yan ang hinahanap ng tunay na bride ni Jesus Christ. Kaya dito, we were given a warning. Sabi ni Paul dito, mag-ingat kayo. Take heed therefore unto yourself and to all the flock. Nasabi rito, Paul said, "After my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock." Sabi ni Pablo, pag alis ko, maraming mga mapanirang lobo ang papasok sa inyo upang, sabi roon, ilihis ang tupa o ang kawan ng Diyos. "Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples unto them." Maraming tao raw ang magkukonsib ng mga iba-ibang mga bagong doktrina, kunwari malalalim, pero yung pala ay tungo na sa bottomless pit, mga kapatid. So, praise God, let us learn to prove all things and hold fast to that which is good and acceptable in the sight of God. Okay? Panglima, mga kapatid, power seekers. Ito yung mga tao na gusto sila ang makilala, sila ang bida, sila ang kumontrol. So, makikita natin, they say, "My way, me, mine. I'm the one to reckon with. I'm the big shot." See? So, ito yung mga tinatawag na Nicolaitan spirit to conquer the laity, mga kapatid. The Bible warned us in 3 John 1:9, "I wrote unto the church, but Diotrephes," ito si Diotrephes, "who loveth to have preeminence among them, receive it as not." So, delikado yan, mga kapatid. Walang mataas sa atin. Sabi ng propeta, pantay-pantay tayo sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Yung fivefold ministry, servant yun eh. See, anong servant? Tagalingkod. Silang servant ng bride. See? Kaya sabi rito, "Woe unto you, Pharisees, for you love the uppermost seats in the synagogue and greetings in the market." Ayan yung mga tao na gusto nila, sila lagi ang bida, sila lagi ang kilala. See, kaya delikado ang mga tao na ganito, mga kapatid. Ang sabi ni Lord ay tayong lahat ay magpakumbaba sa kanyang harapan. Sabi niya rito, "The princes of the Gentile
exercise dominion over them. They that are great exercise authority over them. But it shall not be so among you. Huwag nawang mangyari daw ito sa atin. Whosoever will be great. Sinong gustong maging dakila sa inyo? Let him be your minister. The word minister means to serve, to minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. The way up is down, mga kapatid. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. So, lagi yan mga kapatid, malalaman mo ang isang tunay na Kristiyano dahil mayroon siyang humility. Amen. We look at ourselves, sabi nga, isipin mo na mas magaling yung ibang tao kaysa sa'yo. See, even Brother Branham, when he was still alive, though he was used by God in a prophetic ministry, pag namimit niya yung mga theologian, binibigyan niya sila ng respeto, mga importansya, dahil alam niya na baka may binhi din sila at ma-convert madala rin sa totoong katuruan ng salita ng Diyos. Glory to God. Now, pang-anim na tayo, procrastinators. Ano po ba ang procrastinators? Ito yung mga tsaka na lang. Yung mga nagpapaliban ng mga bagay na dapat niyang gawin na ngayon. I'll do it tomorrow. I'll get around to it later. I will serve God in my own time. Ayan. Ito yung mga tao na pinagpapaliban ang pagtitipon. See, Felix is an example. Sabi rito sa Acts 24, Felix came with his wife, Drusilla. He sent for Paul and heard him concerning the faith of Christ. Nangaral si Pablo. Pinangaralan niya ito si Felix at si Drusilla. Pero anong sabi ni Felix? As he reasoned, sabi ni Pablo, tinuro niya yung righteousness, temperance, judgment to come. Felix trembled. But he answered, go thy way this time. Umalis ka na muna. When I have a convenient season, I will call for thee. Tsaka na lang kita tatawagin uli pag convenient na para sa akin. Di ba may mga ganong tao? Na wag mo akong sharingan. Kaya ako na lang lalapit sa church. See, ako na lang pupunta sa church. Pag hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako umiinom, ako na lang. See, may mga ganong tao, ipinagpapaliban. See, di mo alam kung mamaya darating na si Lord, paano kung maiwan ka? Paano kung wala ng biyaya pa, mga kapatid? So, this is the day of our salvation. Ngayon mismo, kung wala ka pang kaligtasan, tanggapin mo na si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Amen. Magpabautismo ka, repent, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Huwag na nating ipagpaliban pa, mga kapatid, ang ating kaligtasan. Maglingkod na tayo sa Panginoon. Praise God. Pampito, lukewarm church member. Nagiging katitisuran ang hadlang yung mga hindi talaga mainit sa Panginoon. These are the people that are on and off in church. Kung may isipan lang magsimba, tsaka lang magsisimba. See? Kung may isipan lang na mag-fellowship, tsaka lang mag-fellowship. See? Lukewarm, maligamgam. Sinabi sa Bible yan. Sabi ni Lord sa Revelation 3:15, I know your works, that thou art neither cold nor hot. Hindi ka mahinit, hindi ka malamig. So ano yon? So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew you thee out of my mouth. Isusuka kita mula sa aking bibig. Gusto ba natin isuka ng Panginoon? Mga kapatid, ayaw natin. See, huwag tayo maging lukewarm. See, madalas yung iba, lagi pang late, di ba? So, paano mo ipapakita na sa trabaho nga, maaga ka. Sa interview, mahaga, pero sa church, okay lang. See, kailangan maging tapat din tayo sa Panginoon. Diyos, ang pinaglilingkuran natin, mga kapatid. See, dapat nga, the best clothing ang susuotin mo sa church, di ba? The best of yourself, the best song, sabi ni prophet, the best of all na may bibigay mo kay Lord, yun ang dalhin mo sa kanyang harapan. Amen. So, lukewarm church members. Anong sabi rito? Pangwalo, unbelieving associates and acquaintances. Yung mga kinakasama nyo sa trabaho, sa eskwela, na nilalayo kayo sa Panginoon. Why? How is it? Maring nahihiya kayo.
Yung iba, wala pang paninindigan. Yung magpipray nga lang sa school, sa kantin. Tumitingin-tingin pa, baka may nakatingin bago magpray. See? So, bakit? Nahihiya ka. Don't be a man pleaser. Don't please men. Please the Lord. Kahit wala nakakakita, gawin mo ang para sa Panginoon. Mamuhay ka ayon sa paraan ng Panginoon. We don't have to be ashamed of Christ. See? Praise God. Anong sabi rito? The Bible warns us of such in 2 Corinthians 6:14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Ayan. Narinig natin kanina yung sister na kapag-asawa ng unbeliever. Biruin mo, hinahabol pa ng taga pag nagagalit sa kanya. See? Kaya sabi ng prophet, huwag tayo makipamatok sa mga di mananampalataya. Mga young people, single people, under no circumstance should you marry an unbeliever. Sabi ng minsahero. See? For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Walang pagsasama raw ang matuwid at liko. What communion hath light with darkness? Ikaw ay nasa liwanag, sila ay nasa kadiliman. Hindi naman masama na yakagin sila. Pero yung pakisamahan mo sila sa kanilang mga maling gawa, yun ay yung mali. What concord hath Christ with Belial? Belial is the devil. What part hath he that believeth with an infidel? Ano ang bahagi ng isang mananampalataya sa di mananampalataya? Kaya pag niyayaya kayo ng mga kaibigan nyo sa nightclub, sa ganito, sa madyungan, at kung ano-ano pa, umayaw kayo mga kapatid. Kasi yan po ang effect. See? What agreement hath the temple of God with idols? You are the temple of God. See, wala tayong bahagi sa mga Diyos-Diyosan. For ye are the temple of the living God. God said, I will dwell in them and walk in them. I will be their God and they shall be my people. Wherefore come out from among them. Ano daw po? Humiwalay tayo sa mga maling associates, sa mga maling barkada. See, sa mga maling kapitbahay na puro na lang marites ang inaatupag. Umaga pa lang. Di ba? Kutso-kutso. So, kaya sabi rito, separate from among them. Said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be a father unto you. Magiging ama natin siya. And ye shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. So yan ang kanyang kondisyon, mga kapatid. Kailangan humiwalay tayo sa unbelief. Separate yourself from unbelief. Amen. God requires a total separation. Just like Abraham, he separated himself from Lot. See, doon na lang pinagpala ng buong buo si Abraham nung humiwalay na siya sa maling kasamahan, mga kapatid. Okay, number 9 na tayo, mga kapamilya na hindi mananampalataya. Sa totoo lang, sila pa yung number 1 na persecutor ninyo. Di ba? Family members and relatives, sabi ni Jesus, think not that I come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. Tabak ang dala ng Panginoon. Bakit? Alam niya na kailangan manindigan tayo. Ito, sa next scripture, sabi niya rito, 35 to 37. For I am come to set a man at variance against his father, and daughter against her mother, daughter-in-law against her mother-in-law. Jesus is saying here na pag ikaw ay believer at yung mga kasama mo ay unbeliever, nagkakaroon ng variance. As a man's foe shall they be of his own household. Kita nyo mga kapatid, sarili nyong sambahayan, yun ang magpe-persecute sa inyo. Nangyari na ba sa inyo yan mga kapatid? Na yung mga pagpapasa Diyos nyo, yung pananamit nyo, yung mga buhok, ay yung hindi nyo pagme-make up, yung hindi nyo pakikipaglasingan, mga brother, ay ikaw ang masama, ikaw ang tinuturing na walang pakisama. See? He that loveth. Kaya sabi ni Jesus, ang magmahal sa ama at ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. That's the showdown. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. So kung may anak kayo, asawa na ayaw magsimba, magsimba ka. Huwag kang padadala sa kanila. Dahil ang Panginoon, ang gusto niya, ipaglaban mo siya, manindigan ka para sa Kanya, huwag mo siyang ikahiya. Amen. You're not worthy of Jesus if you are man pleaser. Amen.
Okay, now, last but not the least, hindrance to the work of God, your carnal self. Amen. Our own carnal nature. Sinabi ni Brother Branham yan sa question and answer number 4. As long as you are in this life, you are going to be sticky and have a carnal nature that's going to bother you as long as you live. But the inside of you, you're born again. So kahit born again ka na pala, mayroon ka pang sticky nature. Ano ba yung sticky nature? Yan yung iyong fleshly desire, na pag hindi mo na-control, yan ay mahuhulog ka. Naalala nyo yung kwento ni Brother Branham about the Indian chief? There was an Indian chief in the mountain that was converted to the Lord, to the Bible, and he got baptized, and after a month, Brother Branham went back and told the chief, "How are you, chief? Kumusta ka na, chief? Anong pakiramdam mo?" "Oh," Brother Branham sabi niya, "I always feel that there are 2 dogs inside of me, warring, fighting with one another, growling." Sabi niya, "There's one white dog that wants me to do good, and there's a black dog that wants me to do evil." See? And they're fighting all day long, sabi niya. Sabi ni Prophet, sinong nananalo? Who wins among them? I found out, sabi niya, the one that I feed the most, that one is the one who wins. Yung pinapakain ko ng marami, yun ang nananalo. So anong ibig sabihin doon ng prophet at nung Indian chief? Meron something in us, mga kapatid, na nag-aaway palagi. Deep inside of us, amen, yung godly nature and yung worldly nature. Na kung anong pinapakain mo ng marami, yun ang mananalo. Pag pinapakain mo ng masigit pang salita ng Diyos, fellowship, pagdalo sa gawain, yung godly nature mo, yun ang mananaig. Magiging banal ka. Pero kung ang papakainin mo, yung mga makasanlibutang bagay, mga Netflix, mga kung ano-ano pang mga sanlibutang mga pagliliwaliw, at kung ano pang mga bagay ng sanlibutan, mga kapatid, so doon ka mapofocus. Mawawala yung presensya ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Praise God. Kaya kailangan tayo more on godly activities tayo, mga kapatid. Yamang huling araw na, mga kapatid. Amen. So, sabi ni Pablo rito, "For we know that the law is spiritual, but I am carnal." Naniwala ba kayo na born again na si Pablo dito? I believe so. Nagsusulat na siya sa mga taga-Roman. Sabi niya, naniniwala ako na ang batas, ang kautusan ay spiritual, pero ako ay carnal. I'm sold under sin, pertaining to the body. For that which I do, I allow not. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. Sabi niya rito, "For what I would, that I do not. But what I hate, that I do. Now then it is no more I that do it, but the sin that dwelleth in me." Sabi niya, "For I know that is in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing." Kaya nga, flesh and blood shall not inherit the kingdom of God. You must be born again in the Spirit. Amen. Ano pang sabi niya rito? "Mortify therefore your members which are upon the earth." Pag sinabing mortify, ibig sabihin supilin, patayin ang gawa ng laman. Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walk sometime when you live in them. Na dati rin tayo namuhay sa mga ganung bagay. Pero ngayon, salamat sa Panginoon na siya na ang naghahari sa ating buhay. Meron na tayong control tower. Andiyan na ang Holy Ghost sa ating soul. Amen. That controls your thoughts, control your attitude, control everything, the things that you say, the thing that you do. Si meron nang nagkokontrol sa atin ang Panginoon, na siyang Espiritu Santo na ginawa ka ng templo ng kanyang presensya. Amen. Finally, sabi pa rito ni Paul, because the carnal mind rather is enmity against God. Ang kaisipang karnal ay kaaway
ng Diyos. For it is not subject to the law of God, neither indeed be. So then they that are in the flesh cannot please God. Sila na namumuhay sa laman, hindi makakalugod sa Diyos. But ye are not, ito maganda, but ye are not in the flesh. Paul was talking to the believers, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. But if Christ be in you, the body is dead. Patay na ang pita ng laman because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Amen. Walk in the Spirit, sabi ni Paul, that ye do not fulfill the desires of the flesh. Praise God. Amen. So finally, may tanong tayo, are you helping or are you hindering the work of God in your life? Is God pleased? Nalulugod ba ang Diyos sa buhay mo? Sa pamamagitan ng ating dedication, loyalty, o tayo ba ay dumadaos-dos, nanlalamig, o lumalayo na sa Panginoon? So Jesus said, either you are with me or you are against me. Amen. Now, surely you do not want to be numbered with those who are against Jesus and are hindering the work of God. Therefore, why not cease being a hindrance and begin to be a help and an asset of Christ today?